Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Miyerkules, Abril 15, tuig 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Iloilo gintay og sang magnitude 4.3 nga linog. Fairness must apply to all patas kag balanse nga pagpatuman sa lahi sa sulod kag sagwa sa merkado, ginapanawagan ni Councilor Malabor. Libreng sakay ginpatuman sa Bacolod City LGU bangod sa transport strike. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo gintay og sang magnitude 4.3 nga linog. Detalye sang balita. Hope to reach. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tayo og sa mabaskog nga linog ang Iloilo Abril 15 sandig sa information bulletin sang FIVOX magnitude 4.3 ang linog kag nabalhag ang sentro sini sa Gimbal, Iloilo. Sa pareho nga impormasyon ginpahayag nga yara sa 10 kilometros ang kadalumon sang linog kag tectonic. Wala naman sang may ginalauman nga aftershock bangod sang pagtayog sang duta. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaot nga balita naguluwa sa Iloilo Provincial Capital sa Governor Arthur Defensor Jr. kag mga empleyado sang Kapitolyo bangod sa nabatyagan nga linog pasado alas 9 sang aga Abril 15 sandig sa FIVOX ang linog magnitude 4.3 kag ang sentro na balag sa Gimbal kamay kadalumon nga 10 kilometros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagpanawagan si Councilor Mandri Malabor, chairman sa Committee on Markets. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fairness must apply to all, panawagan ni Councilor Malabor. Detalye sa balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanawagan si Councilor Mandre Malabor, Chairman sang Committee on Markets and Slaughterhouse ang sangguniang panglungsod, sang patas kag balanse nga pagpatuman sang layi sa sulod kag sagwa sang merkado sa tunga sang issue sa mga bolantero. Sa iya nga privilege speech sang Miyerkules, ginpayag niya nga malapit sa iya tagipasuon ang market vendors bakit nakita niya mismo ang ila pagpangabudlay sa pang-adlaw-adlaw nga ganaginhanglanon man sang proteksyon. Apang nanindugan siya nga ginarespeto man nila ang pagpangabudlay sa mga bolanteros apang dapat man nga respetuhon sa mga bolantero ang layi kay kung wala sang layi magaresulta ini sa kinagamo. Suno sa opisyal ang Local Economic Enterprise Office sa LEO, kapulisan kagiban pa ang opisina nga nag-upod sa clearing team. Ginpatuman lang ang ilang nga mandato nga magpatuman sa mga layi kag ordinansa nga ginpasa sang konseho.
Kung may mga reklamo sa ilang nga pagpatuman sang lahi, ginpayag sa opisyal nga ang ilang nga mga ginpatuman ang sakop man sang otoridad nga ginhatag sa ila. Naghingyo man siya sa mga bolontero nga hindi magpagamit sa mga individual agud baguhon nga impormasyon para sa ilang nga personal kag kaugalikon nga agenda. Nagpanugyan man siya sa mga bolontero nga respetuhon nga may ara sang legal kag mga rehistrado nga market vendor sa sulod sang public markets nga nagasunod sa mga pagsulundan, nagabayad sang market fees kag naga-operate sa designated areas. Bangod sa nagluntad nga insidente sa tunga sa mga bolontero kag personnel sang Iloilo City Government kakapulisan sang nagligad nga Sabado sa ginpatigayon nga clearing operations, lakip sa mga ginduso sang konsehal ang comprehensive review sang mga layi sa pag-confiscate kag pagdakop agud mapasiguro nga may ara sang due process. Lakip man sa iyang nga ginduso ang pagpadayon sa mga dialogo kaupod sa mga bolontero, market vendors, LEO kag iban pa nga stakeholders kag pagpangita sang iban pa nga alternatibo agud buligan ang mga bolantero. However, let me state this with clarity and responsibility. While we empathize with their plight and continuously look for ways to assist and uplift them, we cannot disregard the rule of law. Compassion must go hand in hand with compliance. We cannot build a just society if we allow rules to be ignored, nor can we claim fairness if enforcement is selective or inconsistent. Ang gabahin sa pagpahayag ni Councilor Mandrey Malabor. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas kaluluoy kami. Ini ang pahayag sang presidente sa Market Vendors Association sa syudad. Nagpanugyan sa mga bolontero nga sundon ang layi kang mag-upod sa market days. Detalye sang balita, Emmy Rose. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nindugan si Charlie Chan, presidente sang La Paz Market Vendors kag presidente sang Federation of Market Vendors Association sang syudad nga gina-welcome nila sa syudad ang mga bolontero kag ginatagaan sang pribileyo nga makabaligya pinaagi sa market days. Gani dapat nga sundon kag respetuhon man nila ang lahi kag mga ordinansa sa syudad bangod sa pribilehiyo nga ginhatag sa ila. Ini ang iya nga nangin pahayag matapos matagaan sang oportunidad nga makapalayag sang iyang opinyon sa regular session sang Iloilo City Council sang Miyerkules kung sa diin naghatag sang iya nga privilege speech si Councilor Mandrey Malabor nga chairman sang Committee on Markets and Slaughterhouse sa sangguniang panglungsod sa issue sa mga bolantero. Suno kay Chan, biskan bugat para sa ilang nga market vendor sa sulod sa mga merkado nga mabuhinan pa ang ilang nga mga ginansya, gintugutan nila ang mga bolantero nga makabaligya pinaagi sa market days bilang pagsunod man sa hingyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ginpayag niya man nga hindi lang ang mga bolantero ang kaluluoy, kundi mas kaluluoy man sila nga market vendor sa sulod sang merkado nga nagabayad para sa ilang nga pwesto, arkabala kag maintenance fees para sa paghimos sang basura. Dugang niya nga kung tugutan ng mga bolantero nga makabaligya adlaw-adlaw halin alas 5 sang hapon, tubtob sa kaagahon, wala na sa mabakal sa mga legitimate market vendors nga ara sa sulod. Nanindugan siya nga wala nila ginaihig-ihig ang mga bolantero bangod ginatagaan man sila sang kahigayunan nga makabaligya pinaagi sa market days. Sa piyak nga nagakompetensya na sila sa mga market vendors. Samtang ginkwestiyon naman ni Councilor Sheen Mabilog ang pagpwesto sa mga market vendors sa second kag third floor sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market nga ang nahisugtan nga dapat ara sa ila sa una nga panalgan sang public markets. Ginpayag niya nga dapat usisaon ang mga rason kung nga manubo ang kita sang market vendor sa sulod kag basi hindi lang bangod sa pagkompetensya sa mga bolantero nga gapangita man sang ila nga pang adlaw-adlaw. Daw sa super, hindi mo na super, kalapas kaya halin sa Mikapi, ang sa alas 4 sa aga, nagtawon mo, ano palinda daw, ubuso nila ko ba? Pagka alas 5, ikaw, pang-uwi ka bigyan, sulod mo ay may kabakal, tapos ang banon yung, kaluluway ba sila? O, pasululuway, so nire-real talk, kung makaindihan ka mapastikanay, nagdawa niyo na ako yung higig, yung welcome sa naman mo, sunod sa salay, sunod sila sa market day, kasi ka masakit sa inyo sa liwan, mas masakit sa amon,
Kaya kami yung na-comply, kami yung sana. Ang iba na yung pagkuhan mo, nagigya. Tapos gaan, gabaw sa sila kung may dipel, kung makareklamo. Ang kabahin sang pagpahayag ni Charlie Chan, presidente sang Federation of Market Vendors Association sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugulo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Libreng sakay ginpatuman sa Bacolod City LGU bangod sa transport strike. Detalye sang balita, JP Hel. Radyo Pilipinas Report. Nagpatuman sang libreng sakay ang Bacolod City Government bilang sabat sa transport strike sa mga miyembro sa sektor sang transportasyon. Ang lokal nga panguluhan nagtumod sang anong karota kag nagpadala sang 12 kasalakyan agon maghatag sang transportasyon para sa mga residente nga maapektuhan sang strike. Nagsugod ang pagpahamtang sa mga salakyan nga nagatanyag sang libre nga sakay alas 6:30 sang aga nga may duha ka biyahe. Kag liwat nga magahatag sang serbisyo karon alas 5 sa hapon kag may duha man ka biyahe. Nagpanawagan si Bacolod City Mayor Grega Sataya sa mga nagapasakop sa transport strike nga patigayunon ang ila aktibidad sa malinong nga pamaagi pareho sa managligad nga protesta. Ginpasalig man sa alkalde sa publiko ang padayon nga pagdiwa sa lokal nga panguluhan nga mapabilin ang katawhayan kag makahatag sang mga nagapangulang nga serbisyo sa sining nga tion. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Buhang kag aganan flyover gin-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang duha ka mga flyover sa Iloilo City kag Pavia, Iloilo. Una ginpadulungan sang Tiglicom ang ongoing repair sa buwang flyover sa Buhang Haro sa diin nga nakitaan ni sang litik sa iya una nga pagbisita sa bulan sang Enero subong nga tuig. Bulan sang Pebrero sang ginpasiraduhan sa mga motorista ang flyover sang ginpaidalom ini sa repair. Suno kay Secretary Dizon, target nga matapos ang repair sa Mayo kag buksan ini sa mga motorista. Sa bayan sa Banwa sang Pavia ginkadtuan man ni Dizon ang Aganan flyover sa diin nga gin-inspeksyon sini ang ongoing construction kasunod sang final phase sang jet grouting activity sa pundasyon sini. Sa interview sa makatapos ang media ginpahayag niya nga ginapatutukan gid ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang estado sa mga proyekto nga dapat mahuman santo sa timeline kag magamit gilayon sang pumuluyo. Ginabisuhan man sini ang DPWH Region 6 nga hindi mag-uyang sang tiyempo kag himuon ang tanan agud mahuman ang proyekto kag mapasiguro nga safe ini gamiton. Sa maabot nga Disyembre, posible nga magamit na ang southbound one lane sang Aganan flyover suno kay Secretary Dizon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang duha ka mga flyover sa Iloilo City kag Pavia, Iloilo. Una ginpadulungan sa Tiglicom. Repair sang buwang flyover yara na sa final stage. Tulay buksan sa mga motorista sa bulan sang Mayo. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Yara na sa final stage ang repair sang buwang flyover sa Buhang Haro suno kay DPWH Secretary Vince Dizon kag hambal sang kontraktor nga mahimo na ini magamit sa madason nga simana. Target buksan sa mga motorista ang buhang flyover sa mabot nga bulan sang Mayo. Hindi malipod nga ang buhang flyover ang ginpasiraduhan sa nadigad nga Pebrero 1 kag ini ang alternatibong alagyan kag dako ang bulig ug mapaganhagan ang trapiko sa area sang Haro kag Lapas. Ang buhang flyover ang lakip sa mga infrastruktura nga ginpadulungan ni Secretary Vince Dizon sa iya pagbisita sa Iloilo City kag sa Banwa sang Pavia. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yara na sa final stage ang repair sa buwang flyover sa Buhang Haro suno kay DPWH Secretary Vince Dizon. DSWD Field Office nagbukas ng satellite office sa Miag-Ao, Iloilo. Detalye sang balita, Marian Grace Areniata. Radyo Pilipinas Report.
Nagbukas ang Social Welfare and Development o SWAD Office sa Munisipalidad sang Miagao, Iloilo, ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Giampangunahan ng DSWD6 Regional Director Joselito Estember kag Miagao Mayor Richard Garin Jr. ang pagbukas ng satellite office nga nahamtang sa second floor sang Miagao Cultural Hall. Lakip sa serbisyo nga igatanyag sa satellite office ang assistance to individuals in crisis situation o kon AX, transportation assistance, suporta para sa distress overseas Filipino workers o kon OFW, kag ibang pa nga mga social protection kag intervention programs para sa vulnerable kag marginalized sectors. Magaserbe ang SWAD Miagao Satellite Office sa mga pumuluyo nga gikan sa mga kalapit nga munisipalidad sa Iloilo kag aniniin sa Antique. Yara man sa inaugurasyon sa Mayor Roquito Taksagon sang Tubungan, team leader sang SWAD Iloilo nga si Richard Sevilla kag head sang Crisis Intervention Section nga si Wesley Angelo Barayuga. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Masobra 6,000 nga potensyal nga 4-piece beneficiary sa Iloilo Province ginpaidalom sa balidasyon sang DSWD. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Gimpaidalom sa validasyon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang 6,191 katarget nga pamilya nga potensyal nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece sa probinsya sang Iloilo. Magalawig ang validasyon sa ahensya tungkol sa katapusan sang Abril sini nga tuig. Ang pag-validate sa tagsa ka munisipyo ginsuportaran sang personal sa Department of Education, Rural Health Units, Municipal Civil Registrar, kag Philippine Statistics Authority nga nagabulig sa mga pamilya sa ilang nga pagkuha sang ila PhilSys ID kag nagpatigayon sang rehistrasyon sa mga kulang pa sa opisyal nga birth certificate sa ilang lokal nga civil registry. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 3.5% ang headline inflation rate sa Western Visayas sa Marso 2026. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa 3% nga nabalhag sa Pebrero 2026. Kaya sa 2.6% sa Marso 2025 apang mas manubo sa 4.1% nga national inflation sa nagligad nga bulan. Suno sa Philippine Statistics Authority o PSA Western Visayas ang pagtaas ng headline inflation resulta sa pagsaka sa index ng Transport Commodity Group aging sundan sa restaurants and accommodation services. Nakitaan man sa mas mataas nga inflation ng alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, furnishings, household equipment and routine household maintenance, health, information and communication, kag recreation, sport and culture. Mas manubo naman nga inflation ang namonitor sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Samtang wala sa nangin pagbag-o sa bahin sang food and non-alcoholic beverages, education services, financial services, kag personal care and miscellaneous goods and services. Suno kay PSA Western Visayas Regional Director ni Lida Amular, ang rehiyon ang may pinakanubo nga inflation sa gasolina kay ikatatlo naman sa may pinakamanubo sa diesel. Sa bilog nga pungsod, ang Western Visayas ang ika-11 sa may pinakamataas nga inflation rates ang nagligad nga bulan. Radyo Pilipinas News. Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair para sa mga returning migrant workers kag ila pamilya ginatanyag sa DepEd Region 6 kag DMW sa syudad sang Iloilo. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas Report. Ginaimbitahan sa Department of Education Region 6 kaupo ng Department of Migrant Workers ang mga returning migrant workers kag ila pamilya nga mag-avail sa mga serbisyo nga ginatanyag sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair nga ginahiwat sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hernan Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6, gimpahayag niya nga tinutuyo sang aktibidad nga i-assist ang mga returning OFW sa ilang mga kinahanglanon sa edukasyon, welfare kag sustainable reintegration. Isa man sa mga sara nga i-avail sa mga returning migrant workers ang sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir o kon SPIMS program nga isa ka reintegration program para sa mga OFW teacher nga nakapasar sa licensure examination for teachers o kon LET. Tinutuyo sini nga hatagan sang oportunidad sa pagtudlo ang mga OFW LET passer pinagi sa pagsulod sa DepEd bilang Teacher 1.
Dugang pa ni Escolar nga sarang man makapamangkot ang mga migrant workers kag ang ila pamilya natuloy sa alternative learning system enrollment process kag government assistance to students and teachers in private education kag iban pa. Ginahiwat ang balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair sa DepEd 6 Regional Office sa Duran Street, Iloilo City kag magalawig ini tubtub Abril 17. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. British Embassy Political Counselor nagbisita sa Iloilo Capital. Detalye sa balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbisita sa Iloilo Provincial Capital si British Embassy Political Counselor Andrew Bowes. Ginbato ng opisyal ni Governor Arthur Defensor Jr. Lakip sa mga ginistoryahan sa gobernador kag British Embassy official ang ekonomiya, turismo, infrastructure, environment, politika kag panghimanwa. Ginpabugal man ni Defensor ang mga kusog sang Iloilo, ilabi na sa agrikultura kag ang potensyal sang probinsya sa patag sang turismo kag food industry. Natandog man sa Sinapol ang Visayas leg sang Good Governance Caravan nga hiwaton sa Abril 16 sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DAB 46 nagpanagtag sang 74,500 fingerlings sa Iloilo. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paragtag sang kapusan nga 74,500 ka fingerlings ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB 46 sa mga mangisda sa probinsya sang Iloilo. Inignalkipan sang 72,500 ka catfish fingerlings nga ginpanagtag sa 15 ka mangisda kag sa lokal nga panguluhan sang Lambunaw, Maasin, San Dionisio kag San Rafael. Subong man sa National Irrigation Administration niya Lambunaw, Multipurpose Cooperative sa Santa Barbara kag sa St. Therese MTC College sa Tigbawan. Magluwas sini nagparagdag man ang ahensya sang duga nga 2,000 ka tilapia fingerlings agud suportahan ang mga small-scale tilapia farming initiatives. Sunod sa B46 katiuan sang sini nga mga pagtinguha nga mapataas pa ang produksyon sang lokal nga isda, mapapagod ang food security kag mahatagan sang sustainable livelihood option ang mga komunidad kag organisasyon nga naga-engage sa aquaculture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang Memorandum of Agreement signing ang provincial government sang Guimaras, Bureau of Jail Management and Penology Region 6 kag Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center agod pa bakuron ang pagdulong sa mga programa sa ikayong lawas sa mga persons deprived of liberty sa probinsya. Sa idalom sang MOA, ang ospital maghatag sang dedicated lane para sa PDLs nga nagakinahanglan sang outpatient consultation. Samtang ang emergency cases ang iga-management sa ospital base sa standard triage protocols. Ang serbisyo medikal para sa PDLs ang libre kag iga-cover sang PhilHealth. Bugos ang suporta sa provincial government sa kinahanglanon sang PDLs nga mga nga kabay sa exclusive kag accessible healthcare para sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DICT national officials nagbisita man sa Kapitolyo. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsaka man sa Iloilo Provincial Capital ang mga opisyales ng Department of Information and Communications Technology o kung DICT sa pagpanguna ni Undersecretary Leandro Angelo Aguirre kag Assistant Secretary Celine D. Kaupod ang DICT Region 6 officials. Sa Sinapol, kaupod kay Governor Arthur Defensor Jr. ginpahayag ni Yusek Aguirre na nakatala na ang DICT nga mag-turnover sa mga laptops sa mga banwasang Haniway, Kabatuan kag Badyangan bilang suporta sa mga micro, small, and medium enterprises. Ginpangayo naman sang gobernador ang bulig sang DICT sa programa sang probinsya sa mental health para sa hiwaton nga launching sang hotline sa madason nga simana. Naibaluan nga ari ang mga opisyales sang DICT sa Iloilo City para sa una nga Lakbay Likha Digital Creative Roadshow. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, 4:35 sa hapon.
kami ato manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Abril 15, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.